Boss, welcome back. At this time may i-restore tayo na Targa. Yan. Targa na AV Karaoke Amplifier AV500 yung model niya. So, kitang-kita na, kumbaga very obvious na yung pinaka problema niya. Lumubog yung mga pihitan pati ito sa ilalim. Yan. Tapos yung likod naman nawasak yung speaker terminal. Yan. Yan mga boss. So, pagbibigyan natin yung request ng mga gusto mag-DIY. Paano nga ba kung halimbawa sila na maglilinis ng amplifier na gusto lang linisan. So, ito pwede nyong panoorin at try nyong sundan kung kaya nyo. So, magbibigay lang ako ng paalala mga boss, hindi ko kayo talaga ini-encourage na mag-DIY o kasi malaki yung risk na masisira nyo yung unit nyo. Yan, may chances na masisira yung unit. So, paalala, mas maganda kasi ipaubaya nyo na lang sa mas nakakaalam, sa mga katulad naming technician. Pero sa mga gusto mag-DIY, do it at your own risk. Ibig sabihin, kung ano man yung mga mangyayari dyan sa amplifier nyo, wala pong kinalaman yung video na to. So hindi nyo po pwedeng masisisi yung video na to kasi nagbigay na tayo ng paalala. Pero sa mga mapilit pa rin ito, sige, try natin para maiwasan yung pagkasira ng nyo. So try nyo lang sundin to. Pag ganito kasing sobrang dumi na, pwede mong i-blower yan o yung hanginan o kaya yung air pressure para mas malakas. Yung iba naman ang pinapayo buhusan ng thinner, which is hindi ko talaga ina-advise na buhusan ng thinner itong sa side ng mga pyesa, kasi yung thinner para dito lang yan sa mga solder side, pero dito sa top side ay hindi ko ina-advise. Sabi naman ng iba, WD-40 lang daw ang katapat. Yan, hindi rin ako nag-advise niyan kasi naglalagkit siya. So ang pinaka the best dito para sa akin ay hugasan talaga para makuha yung mga dumi na yan. So ang gagawin diyan kapag mag-restore o maglilinis kayo ng mga amplifier ay syempre kakalasin nyo muna lahat ng mga board. So paano pagkalas niyan? Hindi na kailangan sigurong ituro, common sense na lang yan. Yung nga pala mga boss, kailangan natin ng common sense kapag magre-repair at magdi-DIY tayo. So papaganahin natin yung utak natin, parang ganun. So kalasin natin, so mga screw lang naman yan, hindi na kailangan ituro na ganito pagbukas ng screw, ganito yung pagpihit. So cut na tayo, kalasin ko muna, din paliwanag ko sa inyo yung mga dapat tanggalin at mga bawal basain at pwede basain. Okay, so andito na tayo, nakalas na natin lahat doon. So ano yung mga dapat hugasan at yung mga bawal mabasa. So number 1, yung pinakabawal mabasa ay at saka hindi talaga hinugasan na itong transformer. So mga boss, ito wag nyong babasain kasi matagal po to matuyo. At meron tayo diyang experience talaga, as in personal experience talaga, na yung mga na-encounter ko dati na binabaha mga transformer, buwan bago matuyo ito, unless nakakalasin mo windings tapos saka mo patuyuin. Pero kung ganyan lang tapos pinasok ng tubig, ang tagal mag-evaporate ng tubig dyan. At na-experience ko yan kasi ilang beses po kami ditong binabaha at marami akong ginawang amplifier na mga nabaha. Pero pag sinaksak nyo yan mga boss, kahit basa aandar yan, pero malaki na yung 1 linggo ng amplifier nyo, sabog yan. Kaya wag nyong babasain tong transformer. Anong dapat dito? Punas-punas na lang dito mga boss. Punas-punasan nyo na lang yung mga transformer. Huwag nyo nang babasain. Pangalawa, yung mga bawal basain ay katulad nitong relay. Yan. Kung mapapansin yung relay, nakasubok din ako dati niyan. Nang pinasukan ng tubig yan, ang tagal din matuyo niyan. Kailangan mo pa itong kalasin yung cover. At hindi naman kailangan itong linisan kasi madali lang ito linisan. Hindi naman ito kinakapitan talaga ng alikabok. Kaya kalasin nyo na lang to kasi matagal po yan matuyo. Hindi yan natutuyo ng 1 araw lang. Pangatlo, yung mga potentiometer. Yan, yung mga potentiometer. Yung mga potentiometer,
Kung hindi naman nyo papalitan, tanggalin nyo na lang. Kasi wag nyong wag nyong babasain yan. Hindi naman talaga yung basa yung pinakamatinding damage niyan, ay yung sabon na ginagamit. Kung matapang yung sabon, mauubos lang yung carbon sa loob, matutunaw lang ang carbon. Kaya wag nyong babasain. Pero dito sa gagawin natin, papalitan natin yan kasi gastado na. So ano na yan. Pang-apat na So sa pang-apat, pwede ito, pwede naman hindi. So yung capacitor mga boss, ang capacitor na malaki, pwede siya basain. Bakit ko lang pinagbabawal? Kasi minsan matagal matuyo yung sa ilalim, matagal matuyo. Kung matagal matuyo, baka hindi nyo napansin na may basa pa pala na isaksak nyo, pumutok yan. Magkakaroon ng short yan. Pero pwede yan basahin, seal po yan, hindi papasokin yung mismong pinakaloob niya. Ang ibig ko lang sabihin, yung pinaka board lang doon na So pwede siyang basahin kahit ito mga maliliit. Silyado po yan, hindi po totoo na pag nabasa yung capacitor, papasokin ang loob ng tubig. Hindi po, nakasilyo yan kasi meron ding chemical sa loob yan na bawal basahin at bawal tumagas. Teka lang, may tao tayo kasi may dumating na ng gawa. Lilinisan natin yan. So paalala, saan na tayo? Yung sa capacitor na mga boss. Yung mga naman yan, yung mga resistor naman, yun na kailangan kalasin. Pero lang kung makalawang na. So pang-apat, bago kayo maglaba o magbasa ng siguraduhin nyo muna na napakaganda ng panahon para pag binilad nyo, mga 1-2 oras lang, tuyo na agad yung board. Kung wala naman, mag-blower kayo. Pero para sa akin, base sa experience ko, mas maganda yung ibilad sa araw. Mas maganda ang resulta. Mga boss, nakalasa natin yung relay tsaka capacitor. Yung capacitor kasi sinasabi ko kanina, may dumating lang na customer kaya hindi agad natin na ipaliwanag na maayos. Ito na iwan pa nga eh. So nangyari pa kasi dyan mga boss, kapag hindi nyo na tansya na to yung tuyo na, naiiwan yung tubig dito. Pero hindi naman ibig sabihin pumapasok mismo sa loob. Kumbaga basa pa dito, tuyo na sa labas. Kaya mas mainam kung hindi nyo kabisado, kalasin na lang yung capacitor at wag nang basain yan. Pero kahit basain yan mga boss, hindi mapapasukan ng tubig yan. Yung mga nagsasabi lang na mapapasukan ng tubig sa loob yung capacitor, malamang mga hindi technician yon. Kasi mayroon po yung electrolyte sa loob. Kapag tumagas to, magkakaroon ng corrosion dyan. Naipaliwanag na rin natin yan doon sa mga nakaraang vlog. So magkakaroon ng corrosion kasi may tubig po itong capacitor. Yung mismong chemical niya, yung electrolyte niya sa loob. Kaya nakasilyo po yan. Hindi po totoo na pag binasa yan, mamapasok yung tubig doon. Same as go dito sa mga power transistor na mababasa daw yung loob kapag Hindi po yan, nakasilyo po yan. Nakasil po yan ng So yung mga nagsasabi lang dyan, huwag kayong maniwala mga boss kasi hindi technician yan sigurado. Hula-hula lang nila yon. So yun lang, babasahin na natin to tapos ipapakita natin yung Ang nangyari dito mga boss ay naglagay tayo ng tubig sa batya o sa palanggana, nilagyan natin ng sabon, kinanaw natin, tapos pinabula natin, sabay natin nilagay yung mga board. Tapos niyan mga boss ay binash na natin lahat ng board yan. Na natin dito na fast forward na natin yung video para mas maiksi lang, para magka-idea lang kayo kung ano yung mga ginagawa. Pero actually nasa 17 minutes yan yung paglalaban natin ng board. So inisa-isa natin paglinis yung mga mga board, pati yung pan, yung pinaka blower nya. Sinama na din natin dyan yung mga kaha. Ayan, para magka-idea lang kayo, brush lang na maganda, tapos tubig na may sabon mga boss. Tapos dahan-dahan sa pag-brush, baka may matanggal na pyesa, kailangan maingat din po. Medyo hindi lang halata dyan sa pero maingat po tayo dyan na naglilinis. Baka sakaling may masira tayo na pyesa. Yun ang mga
delikado din kung maglalaban ng board. Pati kaha, nilinis natin para mawala yung alikabok. Din ipapalo up na lang natin yan pag ano. So meron tayo dyan basahan na pangpunas para mabawasan lang yung alikabok na kumapit na dyan sa kaha. Yan, nilinis na rin natin mga boss para ano, para refresh talaga. Ayan. So kung mapapansin nyo, gumamit tayo ng tubig na may sabon. Then after nyan mga boss, syempre babanlawan natin yan ng malinis na tubig. At take note mga boss, pag ganito naglalaba kayo, paalala uli, kailangan magandang panahon kung ibibilad nyo sa araw para mabilis matuyo, katulad nung nasa una nating video na wala talagang kakuro kulimlim, napaka kulay asul ng kalangitan. So ayan mga boss, nagbabanlaw na tayo at inisa-isa na natin yung mga pyesa, yung mga board para ihanda na natin sa pagbilad. After nyan, hinangir ko na mga boss doon sa harapan. Ayan, sa harapan ng bahay. Ayan, para mabilad siya ng gusto. Ayan, sinabit natin dyan sa pwesto ng hardware. Ayan, papatuloy natin yan hanggang sa ano, hanggang sa mawala na talagang matirang moisture sa mga pyesa. Sinisiguro natin na tuyong-tuyo bago natin gamitin mga boss. Mga boss, habang pinapatuyo natin yung mga board, unahin muna natin tong mga nakalas dito. Ayan, so andyan na. Ididikit na lang natin yan para ano, sa likod. Iguglo natin dito. Pero lilinisan muna natin yung pagdidikitan para sigurado na walang problema. So balikan ko kayo mga boss. Ayan mga boss, nilipat natin dito yung mga board kasi wala nang init dun sa kabila. Sa tingin ko tuyong-tuyo na yan. Tapos na rin natin maayos tong mga ano, holder ng potentiometer. Nilagyan na lang natin ng glue yan. Doble yan, may rugby na yan, may glow stick pa din. Ikabit na natin yung transport. Ayan mga boss, natapos na yung ano, naibalik na natin pala tong ano. Then yung board natin andyan na, nilipat ko na dyan. Gawa ng wala nang init doon at ano na rin yan, tuyong-tuyo na. Then itong kaha, okay na to, nalinis na din natin to. Focus na tayo doon sa board at ito yung capacitor, hindi na natin to nilabhan. Tsaka yung relay pala mga boss, hindi ko napansin, may tama na pala oh. So sinyalis na, sira na yung relay. Kahit gumagana pa yung coil side nito, pero yung mga contacts niya may tama na. So pag ganito, kailangan na natin palitan. Paano nga ba magpalit ng relay? Ayan, titingnan nyo lang yung value, 12 volts. Ayan, DC 12 volts. So tingnan natin yung board kung kumusta na. Ayan, malinis na. Ayan. Ayan. Malinis na yung board. So maglalagay na lang tayo ng potentiometer. At kitang kita na wala namang kinalawang. Ayan oh. So malinis na. Okay. Saglit lang mga boss at umiinit masyado yung phone natin. Pahingahan ko muna. Okay mga boss, tuyo na siguro tong mga board. Ayan. Pwede na siya. Wala naman ditong kinalawang. Yan. Double check natin dito. Wala naman. Ang aayusin lang dito, kumbaga punta na tayo sa ano, tapos na tayo doon magpaliwanag tungkol sa paano maglaba. So tuloy na natin to, then punta na tayo sa pag-i-repair. So yung mga ganitong ano, wire ay inuulit natin yan, ikakat natin yan, tapos gawa tayo ng panibagong ano, tapos isagad talaga natin yan doon. So ito kasi delikado na, mapuputol na rin yan sa katagalan yung ganyan. At dito naman sa ano, wala naman tayo nakitang problema dito. Maganda naman yung kondisyon ng mga pyesa. At wala tayong nakitang problema or kalawang. Kahit sabihin natin sobrang alikabok. Dahil nga nagka-problema dito sa relay, akala ko kasi very light lang ang sira nito. Kumbaga potentiometer, hugasan, testing, okay na. So hindi pala ganon. Kasi napansin ko nga tong relay, may tama na. Ayan. So pag ganito mga boss, obvious na may tama na yung relay. Kahit testerin natin na gumagana pa yan, yung contacts naman yan may problema na. So pag ganito, kaysa i-repair ko, mas maganda palitan ko na lang kasi doon tayo sa sure ball o panigurado na.
punta tayo dito sa mainboard. Ito yung mainboard. So napansin nyo nung unang ano natin to, nung unang tiningnan natin, sobrang dumi dito. Sobrang dumi kaya hindi natin nakita ang mga pyesa kung may problema. So ngayon ko lang napansin na ayan, may signs of repair na pala to. Napalitan na ng pyesa dito. Ayan o. Tapos ayan pa, may mga sunog pa. Ayan, nagpalit na rin ng resistor. Tapos yung mga power transistor naman niya, kung mapapansin nyo, ito yung original na tatlo. Anong ibig ko sabihin ng original? Ito yung pinaka dati. Tapos ito, palit na lang to na C5198. Tapos dito naman sa kabilang channel, assorted na rin yung mga power transistor dito. Yan, 1941, yan pa yung dati. Itong kasunod na B817, nilagay na lang yan panibago. Yung C5198, yan pa rin yung dati. Tapos itong isa, C3856. So nangyari dito, assorted. Hindi natin alam kung ano nangyari dito, baka walang pamalit yung ano. Pero mga boss take note, yung B at saka A parehas lang po yan, PNP. Pero dahil sa kagustuhan natin may restore ng tama, papalitan natin yan ng tamang transistor. So C5198 dito, tapos ito naman A1941, meron tayo yan, papalitan natin yan. Di napansin ko dito mga boss, kasi parang nagtataka ko sa fuse. Yung pala, yung fuse nya may tama din o putol. Ayan o, putol. Tapos inattempt na i-jumper, naputol pa rin. Ayan o, may hibla pa nga o, naputol pa rin. Ganon din sa kabila o. So may problema yan, either itong channel na to o ito, titingnan natin. So may signs of repair nga. So mapapalaban nga tayo dito ng ano, ng repair. Kaya ang gagawin ko dyan mga boss ay kakalasin ko muna lahat ng power transistor. Then i-check natin at i-double check din natin paglinis, kasi yung mga singit-singit hindi talaga natin na pulido paglinis. Ayan o, marami pa kayo makikita nga na dyan para malinis na malinis. Kasi yung relay may problema doon, nagsimula yung duda natin. Kaya nung nalinis natin, nakita natin yan mga boss. So kalas muna mga transistor, din mga driver transistor, isa-isahin din natin. So dito parang wala naman napalitan, yun pa rin naman, mga resistor lang. Lilinisan din natin yan kasi may ano, may sunog, hindi nalinis na maayos. So hindi lang halata ng una, kala ko wala pang signs of repair. Pero dito nagduda na rin ako, pero hindi pa ako ganun ka-kumpiyansa na may repair talaga na totally katulad nito. Okay, so update ko kayo mamaya mga boss. Okay mga boss, na check ko na isa-isa tong ano, transistor. Ang natira lang na ayos ay itong tatlo. Itong tatlo sibak na. Tapos itong dalawa papalitan natin ng ano, 1941 at saka C5198. So bali total 5 lahat yung papalitan natin. Mamaya ipapakita natin kung bakit sira yan. Ngayon kasi ano, wala akong paglalagyan itong ano, stand ng cellphone ko. Mamaya i-demo natin yan. Unahin na muna natin dito. Ibig sabihin maglalagay ako ng panibagong fuse. Hindi muna tayo maglalagay ng bagong transistor. Maglalagay tayo ng panibagong relay, babalik natin yung capacitor, din magsusukat muna tayo ng biasing at saka DC out kung kumusta. At ito i-check ko pa pala yung mga transistor, resistor na sa ammeter. So teka lang mga boss, hanap pala muna ako ng relay para may mailagay tayo dyan mga boss. So bali hindi muna tayo nagkabit ng mga power transistor. May nakita tayo doon na tatlong sira, tapos yung iba yung number na pwede naman ipapalitan natin para ipaparehas natin. Then naibalik na natin capacitor, naglagay na tayo ng panibagong relay kasi yung relay niya may tama na. So ano bang gagawin natin dito? Ang kinabit ko ay yung wire lang muna para dito sa main amp. Ang gagawin kasi natin dito mga boss, ay double check ko nga yung mga pinaginahan, baka may nagdikit, ay susukatan natin muna ng bias saka DC offset para ano, masiguro bago tayo maglagay ng panibagong mga power transistor. Tika lang, naka-ready na. Ayan na yung tester, tapos andito yung test valve. Try na natin. Check ko muna kung may nag-short, baka mamaya may nagdikit dito sa ano, hindi pa natin nalinis. Ayan, ito parang may nagdikit ha. So power on natin. Hindi pa pala naka-on yung switch. Ayan, power on. Ayun. So sukat na tayo. 0.3
Ayun, nag-switch na yung relay. 0.3, 0.3, 0.3. Ay, hindi nyo pala kita na. Ayan, 0.3 din. So, dito. Ayan. Okay. Op. Ayan, 0.3. DC out niya dito, 0.3 din mga boss yan. Tapos dulo. Okay, ground. I-ground natin to. Then check natin yung output. O, dito na tayo sa speaker out. 0.015 sa kabila. Okay. Good. Good. Dito yan sa kabila. Okay, sa kabila, okay. So, okay, wala siyang nasa 0.00 something. 0.015, 0.06 yung kabila, okay na yan. Ngayon, magkakabit na tayo ng power transistor, then saka tayo mag-testing. Pero isasabay ko na siguro mga boss ang maglalagay tayo ng mga potentiometer doon, speaker terminal, tapos mga switch, tapos testing na tayo. Yan, okay na. O, kuha lang ako ng mga transistor na pamalit natin. Okay mga boss, ayan, ibalik na natin. Hindi pa naka final screw, kumbaga nilagay lang natin. Dito pala ay yung sinasabi natin, yung mga potentiometer katulad yan, volume bago na, yung mga switches yan bago na rin yan, pati sa baba. So testing na natin to kung ano mangyari, kasi chinik naman natin yung bias, normal naman lahat na, pati yung DC offset nya normal na din. So pagkabit ng transistor, hindi na tayo nag-testing uli. Ang ginawa natin, pakabit sabay sabay assemble na para madalian. Tingnan natin i-power on. Ayan yung relay. Ayun, oh, tumunog na. Nakaano pa pala yung volume. Apply na isang sounds. Yan. Okay na. Try natin sa kabila. Ayos na. Hello, sound check, mic test. Okay na to mga boss. Gumagana na lahat. Netesting na din natin yung mic. Okay na. So final na lang to. Assemble ko na lang at hanggang dito na lang yung vlog natin. Hindi ko lang alam kung mahaba yung resulta nito, pero sana mag-enjoy kayo. At yung mga gustong matuto maghugas o maglaban ng board, nasa video na to. Tapos yung gusto naman malaman kung paano magsukat ng bias, kung nag-iisip kayo pagpanood, ibalikan yung mga boss. Paalala sa mga viewers natin, panoorin po simula hanggang dulo. Huwag po kayo mag-skip, kasi napapansin ko yung iba nagtatanong, nasa video naman po yung sagot, nagtatanong, ibig sabihin baka nag-i-skip ng panonood o hindi nanonood ng maayos o ng maigi. Kaya minsan tinatanong nila, boss, anong value ng resistor? Minsan tinatapat na natin doon sa board, kitang kita naman, ayan, halimbawa ganyan, basa naman, magtatanong pa rin. So mga boss, panoorin na maigi yung video natin, kasi yung ibang mga detalye na tinatopic natin, pinapakita naman talaga natin. Yung transistor pala hindi pa natin na-tester, tika lang. Ayan mga boss, magti-tester tayo ng transistor gamit yung analog na multimeter or multitester. So ipapakita ko sa inyo kung ano yung paano malaman kung sira or good yung isang transistor. So meron tayo ditong tatlo, puro sira na po yan. Isang A1941 which is PNP, dalawang C5198 na
NPN transistor. Tapos meron tayo ditong sample din ng transistor na good, C3856 at saka B817 PNP, NPN. So check muna natin ang nito, ang pin out nito ay base, collector, emitter. Yan, base, collector, emitter. Base, collector, emitter. Same goes dito. So una natin i-check muna yung ayos. So ganito yung ayos na NPN transistor. So ano ba yung mga NPN transistor? Yung mga transistor na ang letter ay nagsisimula sa letter C or letter D. Yan. So meron tayong sample ngayon. Ito ay C3856. So testerin na natin yan. Naka-range tayo ng times 1. So lagay muna natin yung itim na grab ng tester dito sa base. Then check natin base to collector. Napansin nyo nagkaroon ng reading. So lipat natin tong red sa emitter. Base to emitter. Yan, may reading din siya. Ngayon, babalik na rin natin. Yung pula naman ngayon ang nasa base. So yan, base to collector walang reading, base to emitter walang reading. So yan po yung sinyalis na good yung transistor. So try naman natin sukatin yung collector saka emitter. Yan, collector, emitter walang reading. Tapos balik tayo natin walang reading. So ganun dapat po yung pag-check ng good na transistor. So ibig sabihin itong NPN na C3856 ay good. Try naman natin tong isang transistor na B817. So yung mga naman PNP transistor ay nagsisimula sa letter A at saka B. Yan. So NPN po yan. Try natin. So lagay natin yung pula sa base. Ito yung base nya. Base to collector merong reading. Base to emitter merong reading. So balik rin naman natin. Base to collector wala. Base to emitter wala. So collector, emitter wala din. Balik rin natin. Wala din. So napansin nyo mga boss, dito sa PNP, kapag pula yung nilagay natin sa base, tapos sinis natin sa collector at saka emitter, nagkaka-reading. Samantala naman sa PNP, sa NPN ay baliktad naman, yung black naman na prob, yung sa base saka magkaka-reading. So ito po yun, good na power transistor. Ngayon susukatan naman natin tong example natin sa mga sirang transistor. So try natin tong A 1941. So base to collector, ayan may reading. Tika lang, dumudulas. Base to collector uli, may reading. Base to emitter, mayroon din reading. Balik rin natin. Base to collector wala. Base to emitter wala. So test rin naman natin yung collector, emitter. Meron na siyang mga boss, which is shorted yung collector, emitter nya, kaya sira na siya. Dapat wala pong palo yan o walang reading yan. Pag mayroong reading yan katulad nito, yan, balik rin natin. Shorted na po yung collector, emitter, yan yung sira nya. Shorted yung collector, emitter, at saka given naman, ayan, may crack na yung nya, mapapansin nyo dyan, damage na talaga siya. So try naman natin yung isa, C5198 NPN transistor. So kadalasan ito ay sa black muna tayo. Base to collector may reading. Base to emitter mukhang mataas ang reading, hindi pareho. So tingnan nyo, pag hindi parehas ang reading ng base collector, base emitter, may problema. Balik rin natin. Ayun, ito naman ang sira niya mga boss, shorted na yung base to emitter nya. Yan, base emitter. Try na natin yung ganon din ang wala. Shorted lang yung base to emitter nya. Sira din po yan. Pag shorted yung base to emitter, baliktaran na reading, shorted na po yan, sira na po. Last, isa din uling C5198. Base to collector, may reading. Base to emitter, meron. Yan. Pero hindi na normal yung reading. Balik rin natin.
Wala. Wala. Ayusin natin mga boss. Yan, base to collector, base to emitter. So partially nawawala-wala yung ano niya. Ayan. So base to collector, base to emitter. Ayan, nawawala yung reading niya mga boss. Ibig sabihin itong ganitong sira naman ay leaky. So minsan mayroon, pero pag nagkakaroon siya ng red, hindi rin siya nagno-normal. Yan o. Yan. Parang open yung base to emitter niya. So either leaky or sira na talaga. Pero yung base to, ano na lang ang nare-reading natin yan, base to collector yan. Pag binaliktad natin, wala namang shorted, wala. So open po yung emitter niya. Hindi lang natin na-test kanina ng mais, pero open na po yung emitter niya, sira na din yan. So yan lang po yung mga basic example, basic lang yung tinuro natin paano mag-check ng power transistor gamit ang analog na tester. Naka times 1 po tayo. Okay mga boss, may tanggap tayong amplifier at galing to sa soki natin, si Kuya Joey. Hi! So magandang gabi po. Nakapagpagawa na po ako dito. Naka-4 na amplifier ako. So grabe ho. At saka yung mga wire dito talagang sigurado ka, at saka maayos siyang gumawa at mura pa. Parang ano, parang ad. Sige po, salamat po. Joey Burger. Ayan mga boss, sana magawa ko to. Sana tawag dito, ma-live up natin yung expectation ni Kuya. Ayan. Okay mga boss.